bansa ngayon. Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingista? Sino ba? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelido nila? Duterte. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat sumarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Magandang sukang gabi po sa inyo lahat. Ang hirap nung huli kang Magandang sukang gabi po sa inyo lahat. Ang hirap nung huli kang magsasalita. I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang snake na PDP laban senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo. Ayan, para matanggal yung kaba ko. Isipin nyo, mga nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant. Matatag. Matapang. Ipaglalaban ng mga Pilipino. Walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita, ang aking kapatid na tiga Poso Rubio, Ilocano, abogado ko, at alam ko, tutulungan nyo rin ito, Attorney Raul Lambino. Ang isa pang abogado, ang pinakabata sa aming grupo, Attorney Jimmy Bondok. Nasaan ka? At siyempre, ang maisog, ang pakikipaglaban ng gusto, Attorney Drake Rodriguez. Isa pa ang abogado. For anyone with dementia, Na congressman. Itulo ko. Kung saan nga pumunta yan, sinusundan ko. Kasi nakikita ko yung puso niya. Yung puso niya, nakikita mo, nararamdaman mo. Ginagawa lang niya ang tama. Napakagaling na congressman at alam kong magiging mas magaling na senador, Rodante Marcoleta.
aming pastor, ang pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan nyo po, tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Dumako naman po tayo sa dalawang magigiting na senador na re-electionist natin ngayon. Itaga nyo sa bato ang kamay niya kung nagkaroon man ng bahid ng dugo noon. Dugo ito ng mga walang hiya, hindi ng mga matitigang tao. Yan, si Senador Bato de la Rosa. I love you, pare! I love you, pare! Alam ko yan, pare! Kilala kita! Yung kamay mo, never mo nilagyan ng bahid ng dugo na matino! Bahid ng dugo na mga walang hiya! Yan ang ginawa ng kamay mo! Kaya dapat ibalik ka sa Senado! Ano ang numero nila? Jimmy Bondok, number 10. Bato de la Rosa, 22. Rodante Magdaleta, 38. Raul Lambino, 34. Pastor Apollo Kibuloy, 53. Jimmy Inlo. Numero 30. Kabisado ko lahat ng mga numero nyo. And last but not the least, my best friend. Nagkakilala kami 2003. Naging magkaibigan kami. Unang araw ng kampanya, nung siya'y tumakbong unang beses bilang senador. Unang araw pa lang, sinabahan ko na siya. Hanggang ngayon, sinasamahan ko pa rin siya. Ganon ang tiwala ko sa kanya. Senador! Na ang tawag ng sambayanang Pilipino ay Mister! Na ang tanging bisyo ay ang mag! Anong numero sa balota? 28! Wala na naman palakpak. Ano ba? Sino pa ba? Parang nakalimutan ko sarili ko Parang nakalimutan ko yung maisog number 56. Hey, can I ask a favor? Can you please stand? Now, Jimmy Bondok, can you please stand? Ilonggo, tayo ka, pakita ka sa kanila. Joby Hillo. Taga-Posorubio. Tayo ka, please. Raul Lambino. Ang aking idolo, ang aking kaibigan, ang aking sinusundan. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta. At ang kumpare ko, basta si Pare Bato,
Ngayon, ang ipapakiusap ko, Senator Bongo, kaway ka lang sa mga tao. Ayan po ang slate namin. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PBB Laban Slate. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Naging box office king ako. Naging superstar ako. Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Naisara ko nga po yung libro ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Kung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na po kaming umiikot. Sa katulutuluhan po ng Pilipinas, tulot-tulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Ginawa namin yan. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant.